Ika-20 days na po nitong ating mga itlog. At ngayon, nagsisimula na po silang magpisaan. Yan o. Doon sa likod, Rhode Island Red na show type tsaka Jersey Giant. I-explain ko rin sa inyo, no? Ilang taon na po tayo nag-aalaga at hindi po tayo nalulugi dito sa ninegosyo ng manok. Yan. Daming itlog, oh. Yan. Ngayon naman po, ay nagpapakain na si Pogi ng ating mga alagang manok. Yan. Isang rason kasi kung bakit maraming nalulugi sa pag-aalaga ng manok, no, ay sa pag-aalaga din. Dapat alam natin kung ano yung mga dapat ibigay natin sa mga alaga, no, na ganitong klase. Yan, no. Harvest natin sa Jersey Giant, 2 itlog ngayong hapon. Yan. Kaya nung umaga nakapag-harvest na rin tayo. Yan, may mga napipisa din doon sa pugad, no? Update tayo doon sa pugad ng ating mga Indio Gigante at Shamu Giant. Pero yung naglimlim, Huluwanan Bisaya. Yan, umiinom sila ng tubig dito. Yan, mga native tsaka Shamu Giants natin. Sa patoka, na ma-advise ko lang kapag halimbawa marami ka ng manok, dry feeding ka lang. Yan. Kasi kapag dry feeding, no, mas nakakatipid tayo sa oras, mas marami tayong magagawa, at hindi po siya madaling mapanis. Kapag wet feeding kasi, no, yung ibibigay natin kapag marami tayong manok, may chance na hindi yan nila maubos, at kapag hindi yan nila maubos pagkabukas, maasim na po yan, at di na yan nila kakainin. Yan. At saka magmo-molds na po yan. Kaya malaking lugi kapag ganun, dahil nga itatapon mo lang yung ganung feeds. Yan, no? Dry feeding, para sa akin, yan. Kapag nagwe-wet feeding ka naman, dapat saktuhan lang. Yan. Yun nga lang, kapag saktuhan lang, hindi naman masustansya para sa akin. No? Kasi nga, nabubusog yung manok sa tubig. Yan, yung nutrients kulang. Yan. Kasi nga, tubig yung dinagdag mo sa pagkain nila. Yan. Kasi nga, inabsorb ng feeds yung tubig. Next naman na sasabihin ko sa inyo, no? Para iwas lugi, yan. Dapat, alam natin kung ilang feeds yung dapat ibigay sa ating mga alagang manok. Yan. No? Dito kapag maramihan, yan, dahil nga once a day ako nagre-refill dito ng patuka sa kanila, yung binibigay ko is 120 grams per head per day. Yan. Bakit nga ba 120 grams per head per day? Yan. Kasi nga ako, nagbabantay ako ng anak ko, no? So, si Pogi naman, nag-aaral. So, once a day kami, nagre-refill dito ng patuka sa kanila. So, yung tubig naman, twice a day. Yan. Kapag ganun, may mga tandang kasi dito, or yung mga ibang babae na matatakaw, sila yung uubos, no? Kapag hindi agad nakakain yung iba. No? So, 100 grams lang. Tapos yung iba, sobrang takaw, kulang sa kanila yung 100 grams na yon. So, mangyayari doon, no, mapupunta sa mga matatakaw yung para sana sa hindi matatakaw. No? Sana na-gets, no, yung explanation ko. Yan. Medyo baka malito kayo. Yan. No? So, once again, para iyon sa lahat na. Yung matatakaw na yon, no, kaya pag naabotan nila yung 120 grams, tama na po yun sa kanila. Yan. Kaya may yung 20 grams na po yun, extra po yun para sa mga matatakaw. Yan. Para po, yung iba na hindi matatakaw, 100 grams, no, kaya nilang makain. So, yun yun. Yan. At syempre, dapat magbigay ng tamang bakuna. At kapag nagkasakit din, yung inyong mga alagang manok, no, gamutin nyo rin. Yan. Kailangan dito, every 3 months, magbigay po tayo ng Lasota plus IB. Kapag hindi po tayo nagbigay ng Lasota plus IB, no, pwede pong magkasakit yung manok natin, no, dapuan sila ng sakit na tinatawag na aratay at pwedeng maubos yung manok. So, pwedeng malugi. Next naman na bakunan natin dito, twice a year, yun po yung ating Coryza vaccine. So, yung bakuna naman po na iyon ay para po sa sakit na Coryza. Yun po yung nang dahil lang sa sipon, yan, uma-upgrade siya, lumubo yung mata, no? Hindi makakain yung manok, walang ganang kumain na kasi nga masakit yung kanyang bibig. Dahil nga lumubo na rin yung
yung pamamaga ng mata, umabot na po sa bunganga. So, mahirapan na po siyang lumunok ng kanyang feeds. Yan. Posibleng mamatay po yung inyong alagang manok kapag hindi po nabakunahan ng coryza vaccine. At mahirap po yung gamutan nun, no? Magastos dahil nga sobrang tagal pong gumaling. Yan. So, ngayon, nagpapakain si Pogi dito sa ating breeding pen number 4, which is yung ating mga PNCA hybrids. Dapat din po sa patukan na ginagamit natin, no, yung subok na. Yan. Sa feeds naman, ginagamit ko Gallimax 21 or Bipro 4000. Pero kapag naubusan po ako ng Bipro 4000 tsaka Gallimax 21, dahil minsan nagkakaubusan din po dito sa lugar namin dahil maraming farmers dito. Kaya no choice ako, kapag no choice ako, Integra 4000. So, 3 brand yung ginagamit natin. Pero yung 2 brand lang, Bipro 4000 tsaka Gallimax 21, yun talaga yung masasuggest ko po na feeds, no? So, sa ibang feeds naman, hindi na ako gumagamit ng iba. GMP4, gumagamit ako dati. Yun nga lang, medyo napapaitan sila. Yan. Hindi ko lang alam kung bakit ayaw niya sa GMP4, tsaka ayaw ko rin para sa kanila yung GMP4. Gallimax 21, yun yung napapansin ko mas the best para sa alaga natin. Yan. Gallimax 21 tsaka Bipro 4000. Pili na kayo sa dalawa. Yan. No? So, kapag hindi kasi magandang feeds, posibleng magkalugi kayo sa kanilang performance. Performance na ibig sabihin nun, sa kanilang pangingitlog, no? Sa kanilang katawan. Pag pangit po yung feeds, posibleng hihina yung kanilang performance, no? Sa mating, sa pangingitlog. Yan. Dapat din po na para sa akin lang, no, hindi ka masyadong dapat gagastos sa kanilang bahay, no? Yung iba kasi konkrito. Itong mga coconumbers na to, matagal naman po ito na masira or magiging marupok, no? It takes how many years bago din po masira yung ganito. Yung iba kasi concrete, yan naka-finishing pa, sobrang ganda. Yung problema doon, matagal po mabalik yung investment nyo kapag ganun, no? Yung gusto lang naman ng manok is may masilungan sila at hindi sila mababasa kapag maulan, no? Yung hindi mababasa yung pagkain nila, yun po yung ating kinagandahan dito. At maintenance, which is para sa malaria. Ang malaria po ay cause po yan ng kagat ng lamok. Yan. Ginagamit ko po dito ay Ornistat. Yan, Ornistat. Every 15, no? 15 tsaka 16, at tsaka 30 ng 31 ng buwan, yun yung pagbibigay namin ng Ornistat. Para po yun sa iwas sa malaria. Yan, prevention. So kapag gamutan naman, 5 days to 7 days po yung gamutan. Matagal po ang gamutan. So mas mabuti na po meron tayong prevention, no? Kumpara sa maunahan tayo ng sakit. Yan. Dito din po, kailangan matanggal po or maiwasan yung ammonia dito sa ating mga alagang manok. Yung kinagandahan dito sa manok, no? Hindi po mabaho ang manukan. Yan. Tapos yung poops nila, kapag naarawan, magda-dry agad. Yan. Dahil yung Gallimax 21, tsaka Bipro 4000, meron po siyang organic formula. Kaya maganda po yun sa mga alagang manok natin. Kaya nga, walang langaw dito at wala din pong baho. Yan. Dahil din po sa kagandahan ng pagmamanok, yan, hindi po maamoy ang kanilang poops. Yung maamoy, yung mga nasa poultry, which is gumagamit sila ng mga, iwan ko lang, pampataba talaga, mabilis sa pampataba, no? Sobrang dami ding heads at hindi naaarawan yung poops nila, kaya nila langaw. Kasi basa yung kanilang poops kapag hindi po naarawan, no? Yun po yun. Dito naman sa free range, walang problema sa poops nila. Yan, no? Dito lang, nagdi-disinfect kami gamit ang Microban Abi. Yan, kaya naiwasan po namin yung mga sakit-sakit dito. Yan. Regular na pagkain ng mga manok natin, malinis na tubig. Kapag hindi po maganda yung manok natin, malaki yung chance ang pagkalugi. Yung production naman, maraming production ng manok, no? Merong itlog, merong meat, merong sisiw,
merong for breeders, growers, yan, madami. Yung poops nila, pwede nyo gawing organic fertilizer, no? Chicken dung. Yan. Napakaganda po ng pag-aalaga ng manok. Kung may mga cracks naman na itlog, di naman mapipisa yan. So, pwede niyang ibenta, no, for tabled eggs. Which is mas mura siya kumpara doon sa tabled eggs na wala pong crack. Kasi nga walang damage. Yan. Ang itlog nila, no, maraming klase. Merong yung fresh natin na fertiled eggs na mas mahal siya, 700 to 800 pesos per tray. At meron din po siyang tabled eggs, which is nasa mga 300 pesos per tray. Now, meron akong vlog about dyan kung paano gagawing fertiled eggs yung tabled eggs. Yan, no? Yan, malaking tulong po yun para sa mga nag-aalaga ng manok, para malaman po ninyo. Kapag nag-incubate naman tayo, pwede tayo magbenta, no? Ng, sabi ko nga, fertiled eggs, yan. At kapag na-incubate tayo na mga walang laman, yun yung tinatawag na penoy. Binibenta namin to, malakas po yun dito sa amin. Yan, pero target kasi natin dito, maiwasan po yung penoy. Dahil kapag maraming penoy, yun, malaking lugi. No, kasi nga, yung main production natin dito is pagpaparami. Yan, CCU. Yan, para ibenta. Yan, CCU para i-growers or i-breeders. Yan. Yun po yung kinagandahan dito sa pag-alaga ng manok. Kapag nasunod nyo po yung lahat yung sinabi ko, malaki yung chance na maganda po yung production ninyo. Magandang production, siyempre, malaking pera din po sa ating mga chicken breeder or chicken farmers. Yan. So, next na papakainin dito na po.